What's up, mga kapatid? Good morning sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, in Jesus' name, pagpalain kayo ng Diyos. Mga kapatid, Itanabas is here again to bring you praise messages that our souls need, because the messages I will share with you are messages that are quoted from the Holy Scriptures, which is the Bible, mga kapatid. Jesus said in Matthew chapter 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every words that came out from the mouth of God," mga kabradsis. And then shout out, mga kabradsis, to all of my brothers, sisters, the visitation team with my companions, the men's ministry. Shout out to all of you. May God bless you with your family. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Then, mga kabradsis, I would like to ask those who watch this video, if you are new to my channel, please subscribe, like, and share. Praise God, praise Jesus, glory to God, and glory to Jesus. Mga kabradsis, the topic I want to share with you is about the continuous, our previous study, our previous video, mga kabradsis. Ito po'y kadugtong ang patungkol po, mga kabradsis, sa tinatawag na what we call lay hands, no? Heal the sick in the name of Jesus Christ. Dahil, mga kabradsis, many denomination na sila po'y hindi po talaga naniniwala sa tinatawag lay hands or pagpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan sa pangalan ni Hesus Kristo, mga kabradsis. Kaya nga, mga kabradsis, atin pong idugtong po ito dahil ang previous video po natin, ito po yung naputol, nawalan po ako ng audio dahil sa aking pong wala na palang, lubat na pala ang aking pong mic, mga kabradsis. Kaya ngayon, mga kabradsis, idugtong ko itong ibang verses. Ngunit maraming verses, mga kabradsis, kaya lang para sa akin ay iksian lang natin ang atin pong video pag-vlog, mga kabradsis, para naman hindi man i-scroll na lang, lalo na pag mahaba ang ating pong video, parang hindi po talaga may interest ang mga viewers, mga kabradsis. Kaya may iksi lang, no? Maraming sana mga verses na nais kong ipaliwanag, no? Maraming many verses that I would like to explain so that people learn and people know the truth about healing the sick, mga kabradsis. No, mga kabradsis, maraming verses akong binanggit na nung previous natin na vlog, kaya lang parang hindi po ito parang hindi po ito nag-work dahil po nawalan po tayo ng audio, mga kabradsis. Ngayon, mga kabradsis, nais ko pong babasahin ang salita ng Diyos dito po sa 1 Corinthians. Ito po yung paalaala lang po, mga kabradsis. I would like to remind everyone, especially to those who believe Jesus Christ, if you are Church of God, if you are Church of Christ, then show that Jesus Christ still still the same yesterday, today, and forever, mga kabradsis. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, mga kabradsis, ito po ang sabi, mga kabradsis, sa Biblia. Sabi po ni Apostol Pablo, "And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues," mga kabradsis, no? Ito po, mga kabradsis, ay napaka-liwanag na ito po ang mayroon sa Iglesia ng Diyos. If you are Church of God, if you are Church of Christ, then you have to practice healing, you have to practice lay hands to the sick, mga kabradsis. Dito po sa Tagalog, para po malinawanan po tayong lahat, mga kabradsis, dito po sa 28, sa 1 Corinthians 12:28, sabi po dito, naglagay ang Diyos sa Iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika, mga kabradsis. Ito po ang sabi sa Tagalog, napakalinaw. Sabi ng ating Apostol Pablo na kapag tayo po'y iglesia ng Diyos, sabi dito, ang Diyos mismo, naglagay ang Diyos sa iglesia. Anong nilagay
ng Diyos sa iglesia. Una, mga kabrothers, apostol. Ikalawa, mga kabrothers, propeta. At ikatlo, mga kabrothers, guro or teachers of the Bible or teachers of the Scripture, mga kabrothers. At naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan. Ano itong gagawa ng miracles? Himala, mga kabrothers, o kababalaghan. Ito po yung mga talagang mamangha ka talaga. Dahil may kapangyarihan sa pamamagitan na lang ng pangalan ni Jesus. No? Pwedeng mag-cast out demons, pwede talagang gagawa talaga ng mga miracle sa pamamagitan sa pangalan ni Jesus. Ito po ay na mayroon. Ito po ang mayroon sa iglesia ng Diyos. Ito po ay nasa iglesia. Pag ang iglesia mo, pag ang church mo ay wala nito, ito po ay parang mag-alinlangan po tayo. Parang delikado kung ang church na inaaniba natin ay baka naman hindi totoo at hindi church ng Diyos. Dahil malinaw sa Biblia na ang tanda sa mga iglesia ng Diyos, yung mayroong apostol, mayroong mga propeta, mayroong mga teachers o mga guro, nang naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga kababalaghan, gumagawa ng mga miracle. No? Ano bang mga kababalaghan na ibig kong sabihin? No? Yung mga, kung mayroong mga na-demon possess, talagang i-cast out yun in the name of Jesus. Tapos, gumagawa ng mga kahit mga imposibleng sakit ay pagagalingin. Patuloy po sa versikulo, tapos nagsabi dito, mga magpapagaling ng mga may sakit. Ito po, mga kabradsis, ay mga kaloob or gifts na mayroon sa iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, mayroon ito. Mayroong magpapagaling ng mga may sakit. Kaya mga kabradsis, hindi po ito bago. Hindi ka panipaniwala. Ito po'y nasa iglesia. Ito po ang mayroon sa iglesia ng Diyos. Mayroong magpapagaling ng mga may sakit. Kaya mga kabradsis, ang totoong iglesia ng Diyos, ang totoong simbahan ng Diyos, yung mga taong mayroon talagang ministry of healing, mayroon talagang magpapagaling ng mga may sakit. Kaya sa amin pong church, mga kabradsis, mayroon po kaming mga schedule healing crusade. Dahil po, mga kabradsis, ay kami po yung naniniwala nga ang ating Panginoong Hesus sa Hebrews 13, ang sabi po doon na God is the same yesterday, today, and forever. Kung ano siya noon, kung ano si Jesus noon, na gumagawa ng kapabalaghan, pinapagaling ng mga may sakit, at mga sakit na hindi na talaga kaya sa mga doktor, mga imposibleng pagagalingin, ngunit isang kisap mata, mga kabradsis, ay gumagaling dahil sa pangalan ni Jesus. Yun ang ginagawa namin, mga kabradsis. Kami po'y naniniwala na hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, ang ating Panginoong Hesus, siya po'y nagpatuloy na gumagalaw, siya po'y patuloy kumikilos sa iglesia na mayroong ganito, mayroong practice of healing the sick, mga kabradsis. Or lay hands, ipapatong ang mga kamay sa mga may sakit. Yon ang bili ng ating Panginoong Hesus. Doon po, bago siya umakyat sa itaas, sa langit, doon po sa Mark 16, 17, verse 17 to 18, mga kabradsis, atin pong nabasa at pinapaliwanag po natin noong nakalipas natin na, o previous natin na vlog, na ang sabi po doon, mayroong taglay na kapangyarihan, ipatong ang kamay sa mga may sakit at gagaling ang mga may sakit, mga kabradsis. Kaya mga kabradsis, tandaan ninyo, ito po ang advice ko sa inyo, hindi naman bilin. Ito po ang advice ko sa inyo, mga kabradsis, tandaan ninyo, hanapin ninyo yung simbahan na mayroong ganitong gawain. No? Pag ang simbahan mo'y parang disyerto, walang mga pangyayaring ganito, no? Kailangan kang mag-isip, kailangan kang magdesisyon. Iwanan mo yung church na yan, hanapin mo yung church ng Diyos na nilagay ng Diyos, apostol, propeta, tapos mga teachers, gumagawa ng mga kababalaghan, tapos nagpapagaling ng mga may sakit, no? Nag-lay hands, laying on of hands to the sick people. Tapos mayroon talagang tagapangasiwa or tinatawag mga tagatulong tagapangasiwa at mga magsasalita ng iba't ibang wika. Yon ang tanda, mga kabradsis, na yon ang iglesia ng Diyos. No? Yon ang hanapin ninyo, yung mayroon talagang kasama na dito, pastor. No? Pag ang iglesia ninyo ay ganito, apostol, tapos propeta, tapos
guro, teacher, no? Kasama na dito ang pastor. Pag mayroong pastor yung church nyo, mayroong guro, mayroong tagapagaling at tagatulong, tagapangasiwa, magsasalita ng iba't ibang wika, tapos mayroong kaloob or gifts of healing, mayroong tagapagaling ng mga may sakit. Iyon ang iglesia or church ng Diyos, mga kabrasis. Yun ang hanapin ninyo. Huwag mo pag yun ang church mo wala ng ganitong binabanggit ko sa inyo, talagang mag-isip na kayo dahil hindi kayo nakatiyak at hindi kayo nakasisigurado, mga kabrasis. Kaya ito po ang advice ni Etanabas sa inyo, mga kabrasis. Dapat gumising na kayo, hanapin ninyo ang simbahan na talagang nandyan ang apostol, mayroong propita, mayroong teachers, mayroong pastor. Baka na may tanungin ninyo ako, wala namang pastor sa binabasa na ninyo, Brad Etanabas, wala namang pastor diyan dito po sa 1 Corinthians 12:28. Mga kabradsis, sabihin ko sa inyo na kung atin pong bilangin tinatawag na fivefold ministry gifts of the church, kasama po ang tinatawag na pastor or bantay o tinatawag na shepherd, mga kabradsis. Basahin natin ang salita ng Diyos para iwanagan kayo. Dito po sa Epeso 4:11, mga kabradsis. At ang iba'y ginawang apostol, at iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Yun, mga kabradsis, ang fivefold ministry gifts of the church. Ito po ay kaloob ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Sabi po sa Epeso 4:11, mga kabradsis, yun ang hanapin ninyong simbahan. Mayroong propeta, mayroong apostol, mayroong ebanghelista, mayroong pastor, mayroong teachers or mga guro, mga kabradsis. Yun ang kaloob ng Diyos sa iglesia. At yun ang tanda na yun talaga ang iglesia ng Diyos. Pag ang simbahan ninyo, iglesia na wala ng ganito, walang paghihiling, no? Dahil wala na raw ngayon, hindi yun totoo, mga kabradsis. Malinaw ang Biblia na ito ay nasa iglesia ng Diyos. Binasa natin ang 1 Corinthians, ito po'y Gentile na lugar, mga kabradsis, ang mga taga-Korinto, mga kabradsis. At dito, sinabi ni Apostol Pablo na Diyos mismo ang naglagay hanggang sa kasulukuyan, mga kabradsis, sa ating panahon ngayon, na nananatili ang paraan ng Diyos, nananatili ang Biblia na kumplito at Biblia ay totoo, mga kabradsis. Kaya, mga kabradsis, nandito na naman tayo ngayon, no? At huwag ninyong aksayahin ang panahon na manood kayo sa Etanabas channel. Mayroon po tayong ang dami na natin na-upload ng mga video para po kayo matuto, para po maunawaan talaga kung ano ang interpretasyon sa mga nakasulat sa Biblia. At huwag ninyong idamot, mga kabradsis, na mag-subscribe, mag-like at mag-share naman kayo kung pwede. Kung maaari, mga kabradsis, mag-comment kayo para mabasa ko kung ano ang mga komento ninyo. Tapos, isubscribe, huwag ninyong kalimutan ang channel, Etanabas channel. And God bless, mga kabradsis. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Luwalhatiin ng Diyos at luwalhatiin ng ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. God bless everyone.